So yan guys, nung nakaraan ay medyo malabo yung video natin eh. Madilim daw. So ngayon pinaliwanag na natin ng konti. So ito nga pala, yun dun kay Sir ano, hindi ko na babanggitin kasi shoutout ko na lang siya sa sunod na video. So ayan, yung ginawa natin, ito isa sa request niya dito. Oh. Ngayon lapat na lapat naman siya. Oh. Lapat na lapat siya. Ginawa na lang natin yan. So dito, threaded to. Kahapon ko pa, kailan ba ako nandito? Hindi ko nasikaso. Nung isang araw, inayos ko to. Nung after nung video, dinagdagan ko siya ng hangin para ma-leak test ko. Hindi ko nga agad napansin yung message niya sa akin. So ginawa ko muna, wala pa kasi noon yung barrel extension nito. Medyo nilakihan ko yung barrel extension para sana nga mas malaki pa para dikit sa tangke. So ito medyo mahaba, 4 inches to. Saktong-sakto nga eh, oh. Kapraso yung kawang, parang parang papel lang. Kasi maiksi na yung barrel. Tapos ito yung silencer na ginawa natin. 38 yata ito ng diameter nito. 38. Tapos ano yan? I think teka, may sulit. So, balik tayo rito. Ayan. Ang kanyang output is 1,200 lang. Nilagay ko. If ever na... Kasi ano to, Taurus to eh. Itong Taurus kasi, ready for PCP talaga yan. Dahil dito, maliit yung firing pin yan. Kaya, pag nilagyan mo siya ng masyadong mataas na output, pag malakas yung hammer, mabilis pag nasa 1.5 siya, bilis niya mag-release ng hangin. Kaya medyo magiging nakakapagod yung Kaya inilagay ko doon sa tamang output lang. Ayan, wala naman siyang kasingaw-singaw. Kasi ito pa din yung laman niya. Oh, wala pa rin pinagbago. So, ayan, 38 yung outside diameter ng kanyang 38 mm. 38 mm ba o 42? Hindi ko nasukat, pasensya na wala yung caliper natin. So dito, yung tack niya is 0.38, yung magaan. Kaya po medyo hindi masyadong nadagdagan yung timbang. Dahil doon sa binawas natin dito. Ayan, threaded siya, threaded din dito. Kaya madaling kalasin, madali i-maintain. Kasi puro hand tight lang yan. O, mapansin nyo dun sa ginawa nating video nung nakaraan. Hand tight lang siya. Ito ganun din, hand tight lang din to. Tapos ayan, sinilip ko. Wala namang kasabit-sabit. Yung tuwid na tuwid naman. Kaya lang dapat puro sagad. Tapos yung kasi since medyo yung thread nitong barrel, hindi ko na siya ginalaw kasi ninipis. Kaya pag nung pinasok tong medyo mapapansin nyo medyo may luwag. Unless malapit na sa dulo at sagad na, doon na siya, mahigpit na mahigpit, hindi siya nagbabago. Ayan, wala siyang kagalaw-galaw kahit gano'n. Tapos silipin. So ayun, hindi siya talaga nagbabago. Ayan, papansin nyo, silipin natin yung butas kung makikita dyan sa camera. So ayan ayan. So ito, ang nga lang nito, ang medyo side ng nito, medyo hindi maganda ay kailangan natin itong kalas-kalasin. Since na-leak test ko na naman siya, okay siya.
kailangan tanggalin tong tank, tatanggalin yung barrel, tanggalin yung silencer para mas maiksi. Sa nakita ko kasi na handling, nung dumating ito sa akin, nakalabas yung firing pin. At itong dulo ng barrel, mukhang medyo na-deform yung dulo. Hindi naman yung sa crown niya. Medyo malalim yung crowning kaya medyo maganda ang niyan. Okay yung crowning niya. So, yun, pa siguro. Ito tinanggal natin isa. Para maging since okay yung plenum niya sa PCP, habang lumalaki yung plenum, bumababa yung output niyan. So, kung ito doon sa dati, maliit. Kung walang plenum siya, 1,800 talaga yan. Pag binawas mo to, nagiging 1,2 talaga. So dito, ayan hindi bababa siya ng 1,2. Ayan. Basta 1,2 talaga. 1,2 talaga yung output niya. So ito, pinalitan na natin. Medyo nagasgas lang siya nung pagkabit. Yan. Or ito pa rin yung niya. Ipinalit natin yung hindi naman to brand new yung ipinalit natin, pero gumagana naman ng maayos. So dito 2,000 yung laman yan, tapos nakikita nyo 1,2. Kaya lang aalisan natin to ng hangin, i-detach yung itong tangkay lang naman, tapos i-detach ang silencer mula dito, i-detach yan, or dito sa puno, it's either. Tapos bubunutin yung barrel. Ayan, pag binunot yung barrel, ang magiging box niya is kasing haba din ng barrel, ganyan din kahaba, tapos nandun lahat na kasama sa loob. Ikakabit na lang yung tangke, ikakabit yung silencer muna, tapos saka isusuksok at iikpitan dito. So yun lang ang bad side. Di tayo, sa nakita ko kasing handling, hindi talaga po pwedeng may hangin, delikado. Kasi dun sa nakita ko, nakalabas to firing pin, nakalabas siya nung ko, tapos may ibig sabihin nababagsak. So in that case, hindi tayo po pwedeng magpadala ng ng may hangin, baka maka-aksidente yung natin, baka siyempre alam mo, baka nakagis ay mahirap na. Dyan, ang importante dyan, yung safety. So yung safety, tapos yan naman, okay na, kakabit na dyan, nakakabit na dito, nakakabit na yung regulator. Itong tank na lang ang po-protection na lang natin yung dulo ng regulator. Yan. Kasi siya ang magiging nasa dulo Lalagyan natin ng protection yan, mabagsak man siya, hindi siya dito, maglalagay rin tayo ng protection para mabagsak man, hindi yung firing pin, or hindi siya makikilo o anuman. At siyempre, yung mga may mga glass, kagaya nitong gauge, po-protection na natin yan, lalagyan natin yan, at pupunuin natin to ng bubble wrap, para in case gawin man nilang bola, patalog-talogin na hindi tayo, yung maliban na lang ako talaga kung maapakan, madaganan ng mga mabibigat na yung sobrang bigat,